Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Juancho Arnaldo. Shoutout kay Chris Abanador. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang makita ang Aaron na nakangiti ng ganito, ang anim na unggoy ay halatang natigilan at may mga pagdududa. Obviously, hindi nila alam kung bakit ngumiti si Aaron sa mga oras na ito. Gayunpaman, ang ngiti ni Aaron ay hindi lamang nalitaw sa kanila, ngunit lalo pang nagpagalit sa kanila. Dahil halata na nasa desperado na sitwasyon ang Aaron. Kaya lang hindi siya lumuhad at yumuko at aminin ang kanyang pagkakamali. Ito ay something na maglakas loob na maging walang kakayahan at galit na galit dito. Nagkatinginan, ang anim na God Monkey ay galit na galit at direktang inatake ang Aaron. Aaron din sa oras na ito, na may mabangis na liwanag sa kanyang mga mata at malamig na boses, sa tingin mo ba marami kayo? Isa para sa anim. Paumanhin, mayroon akong 8. Tapos biglang uminom si Aaron at diretsyong hinugot ang gintong katawan. Sa harap ng biglaang paglitaw ni Aaron ng 8 malalaking figure, ang anim na God Monkey ay natigilan din. Ngunit halos mataranta, 7 sa 8 gintong katawan ang sumugod patungo sa anim na banal na unggoy. Mabilis na pinulot ng anim na unggoy na Diyos ang kanilang mahahabang patpat at pinalo. Sa ilang sandali, ang tunog ng kalabog ay lampas sa tainga. Gayunpaman, laking gulat ng anim na unggoy na Diyos, ang 7 gintong katawan ay hindi umatras sa harap ng kanilang mahabang palo ng patpat. Ang Buddha ay parang 7 taong bato. Hindi sila kumain ng anumang sakit at dinala ang pinsala palapit at palapit. Parang pagtatanggol kay Buddha. Ang mga dalubhasa na ito ay biglang may nakilalang bagong dating na hindi man lang marunong sa martial arts. Nagmamadali lang silang umakyat ng matigas ang ulo. Talagang nilabag nito ang mga patakaran, kaya't sa harap ng papalapit na Aaron Goldbody, ang anim na unggoy ay biglang umatras sa pagkakaisa. Ang 8 gininto ang katawan ng Aaron ay isang karaniwang kaaway at magkasamang nagtatayo ng isang pader ng depensa. Mayroon silang tiyak na epekto sa pagdating sa direktang pisikal na pag-atake ng mahabang tauhan. Bilang karagdagan, kasama ang walang kamatayang itim na baluti at frost jade armor na hinihimok ng buong lakas, talagang kwalipikado ang Aaron na gamitin ang hanggal na pamamaraang ito para direktang mag-amok. Makatuwiran na ang anim na unggoy ng Diyos ay nabigla sa kalupitang ito sa loob ng ilang panahon. Sa pagtingin sa anim na unggoy na Diyos, sa oras na ito, ang kanilang mga mata ay parehong mapagbantay, na may bakas ng pagkalito at pagdududa. Isang ngiti ang ipinakita ni Aaron sa kanyang mga mata. Hindi ako sigurado kung ano ang sitwasyon. Sa isang panunuya sa kanyang puso, ang 7 gintong katawan ay hindi lamang hindi nagtagpo, ngunit sabay-sabay na umungal at sumugod patungo sa anim na unggoy ng Diyos. Sa katunayan, ang anim na unggoy ay matagal nang nakabantay sa pagitan ng kanilang mga paa. Ang mahabang stick sa kanilang mga kamay ay matagal nang umindayog. Nang makita nila ito, diretsyo nilang itinaas ang patpat at lumaban. Bang-bang! Ang 6 na patpat ay durog sa 3,008 gininto ang katawan ni Han, ang oras ay nanginig ang kanyang katawan at ang kanyang bibig ay nagsuka ng dugo. Ngunit ang Aaron ay hindi lamang nagpakita ng anumang sakit sa pagkain, ngunit hindi rin ito umatras. Sa halip, ang galit na katawan ay direktang lumapit sa isang mabangis na tigre upang kumain, direktang tumulong sa isa't isa sa 7 gininto ang katawan, at niyakap ang bawat banal na unggoy na may 1 gininto ang katawan. Kung may kaibigang Aaron sa eksena sa mga oras na ito, marunong man siya ng martial arts o hindi, mag-e-ensayo siya o hindi, tinatayang pawisan siya sa buong katawan, saka ipupunas ang mukha sa bulsa, at magiging malinis ang kanyang mga mata. Napakainit ng mga mata na ito. Ito ay isang walang ingat na kilos ng mga taong hindi marunong magsanay. Totoong kaya mo itong hawakan,
ngunit ang iyong katawan ay pinalo ng paulit-ulit sa prosesong ito. Pagkatapos maghintay ng kaunting pagkaantala, makakawala ka sa mga tanikala. Iyon ay isang ganap na napakalaki na kalamangan upang magsagawa ng isang bagong round ng pag-atake sa kanya. Kung hindi mo kayang talunin ang iba, mabibilang mo. Kung tutuusin, sabi nga, kung hindi ako magaling, hindi ka makakaasa ng kaligayahan. Ngunit ang paggawa nito sa ilalim ng malapit na balanse ng kapangyarihan ay tila hindi maiisip at ganap na hindi makatwiran. Ito ay katumbas ng pagpuputol sa iba, ngunit bigla mong ibinaba ang iyong kutsilyo sa kusina. Bagamat nag-iwan siya ng isang gininto ang katawan, ang pag-atake na ito ay malinaw na malamang na hindi magdulot ng anumang banta sa 6 na unggoy ng Diyos. Bukod dito, kahit na maaari itong magbanta sa isa, paano ang iba pang 5? Gayunpaman, para sa Aaron, normal ang pakiramdam niya. Kung hindi, gusto niyang bigla silang kontrolin sa ilalim ng balanse ng kapangyarihan. Hindi ba ito katumbas ng kalokohan at pangangarap? Oo, tiyak na mas alam ng Aaron kaysa sino man na ang oras upang hawakan ang 6 na banal na unggoy kapalit ng paggawa ng napakalaking sakripisyo ay halos sapat na maikli upang baliwalain ang halagang ito. Pero sapat na iyon. Ayaw ng mga mangangalakal na malugi ang kanilang negosyo, hindi ba? Hindi ako exception. Ngumiti si Aaron at tumingin sa 6 na unggoy. Ang susunod na segundo, sa Aaron, 6 na unggoy at 12 mata ng unggoy ang biglang tumitig. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Biglang nagbago ang figure ni Aaron. Pagkatapos ng ilusyon, bigla na lang siyang nawala in situ. Nang tumangala ang 6 na unggoy at hindi alam kung sino ang pipiliin ng mga paninda bilang malas na lalaki na gumawa ng sneak attack, diretso silang gumawa ng defensive posture at naghanda upang lumaban, ngunit ang 6 na unggoy ay biglang hindi nakaramdam ng anumang pag-atake. Nang magulat ako, biglang may naaninag ang 6 na Divine Monkey. Nagmamadali silang bumalik. Tamang-tama, isang gininto ang ilaw sa likod nila ang sumugod ng napakalayo at mabilis na umatake sa Jade Monkey. Nagulat ang 6 na unggoy at sinubukan ang kanilang makakaya na palayain ang mga gintong katawan sa kanilang paligid, na halos hindi mahirap, dahil ang mga gintong katawan ay nilipol ng lakas ng Aaron sa oras na ito. Ngunit sa oras na ito, halatang hirap na silang makahabol muli. Mahigit 10 metro lang ang naabutan nila. Ang Aaron doon ay tumalikod at direktang naglagay ng Jade Sword sa leeg ng Jade Monkey. Ayaw tumakbo ng Jade Monkey, ngunit inaasahan ng Aaron na mangyayari ito. Sa makatuwid, sa okasyon ng paglipad, agad na tatanggalin ng Aaron ang gininto ang katawan, at direktang gagamitin ang kanyang monomer upang himukin si Taisho Shenbu, dagdagan ang kanyang lakas, at direktang ihinto ang Jade Monkey. Nang makita ang mahabang espada sa leeg ng Jade Monkey, agad na huminto ang mabangis na 6 na unggoy, ibinuka ang kanilang mga kamay at sinenyasan si Aaron na huwag magulo. Hindi sila agresibo sa panahong ito. Natalo ka. Tahimik na tiningnan ni Han Sanchen ang Jade Monkey at malamig na sinabi, "Syempre, hindi mo makikilala ang numero at magsimulang muli." Anyway, sa ilusyon na eksenang ito, lahat ay walang problema sa isa't isa, ngunit sinusubukan nilang salakayin ang isa't isa at mag-aaksaya ng oras. Mukhang naiintindihan mo. Marahan na ngumiti ang Jade Monkey nang walang kaunting takot. Halos akala ko totoo, pero kapag iniisip ko, naiintindihan ko. Aaron na kalsada. Hahaha. Marahan na ngumiti ang Jade Monkey at tumango. Halos sa isang iglap, ang 6 na God Monkey na orihinal na napakalakas ay naging mga pagsabog ng magaan na usok at naglaho sa kinalalagyan. Oo, ito ay isang larong pantasya. Ito ay isang larong pantasya na naaayon sa aktwal na sitwasyon gaya ng iniisip mo at ko. Dahil nakita mo at nanalo, natural, hindi na kailangang maglaro pa. Anyway, busog na ako sa performance mo. Nang bumagsak ang mga salita, tuluyang binaliwala ng Jade Monkey ang espadang inilagay ni Aaron sa kanyang leeg, bahagyang tumalikod at naglakad sa ilalim ng puno. Inalis ni Aaron ang Jade Sword. Mula umpisa hanggang wakas, ayaw niyang patayin ang Jade Monkey. May magandang paraan para umatake at magdepensa. Maaari kang manatiling kalmado sa harap ng pagkubkob. Mayroon kang malaking paglilinang at kakayahan, ngunit alam mo rin na hindi ka kumikilos ng may malupit na puwersa. Maganda ang ugali mo. Ang disadvantage lang ay hindi sapat ang proficiency.
All skills are in the bud and can't give full play to the skills it should have. Tulad ng isang bata na natutong maglakad, kung makatagpo ka ng isang ordinaryong kalaban, maaari mong samantalahin ang iyong katalinuhan at pag-unawa sa pamamaraan, ngunit. Aaron ay nagsabi, ngunit sa harap ng mga tunay na eksperto, bago ang ganap na lakas, ang lahat ay walang laman na usapan. Si Aaron mismo ang nakakaalam nito, at hindi niya itinatanggi ang mga katotohanan ito. Bukod dito, hindi iniisip ni Aaron na nakakahiya ang direktang harapin ang kanyang mga pagkukulang. Sa kabaligtaran, sa mga mata ni Aaron, ang pagharap sa kanyang mga problema ay makakatulong sa kanya na mas malutas ang mga problema. Oo, bagamat mataas ang iyong pagtatanim, napakaliit ng ulan, kaya't ang iyong katawan ay halo-halo ngayon. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang kamay at kinuha ang isang tumpok ng mga lantang maliliit na putot sa lupa. Ang ball ay hindi malaki, at ang bawat isa ay kalahati lamang ng laki ng kanyang maliit na hinlalaki. Mukhang 7 o 8. Tumalon siya sa kanyang kamay, ngunit hindi ito maayos. Parang itong branch. Ang mga salita ay nahulog, at sa isang bahagyang puwersa sa kanyang kamay, maraming mga sanga sa kanyang kamay ang nabali. Pero, ngumiti siya, gumalaw ulit ang kamay, humawak ulit ng isang dakot na sanga, kinalikot at sinabing, pero paano kung gawing bundle? Sabay ngiti sa mata, interesado ka. Storytelling channel sa YouTube. Sumimangot si Aaron, may paraan ka ba? Di ba tinuwid ko lang yung mga sanga? Tanong niya pabalik. Walang magawa ang Aaron. Well, makipaglaro sa iyo. Ngumiti siya at saka naglakad palayo, dahil interesado ka, sumama ka sa akin. Pagkatapos, inalagaan din niya kung pumayag o hindi ang Aaron. Sa sandaling sinipa niya ang kanyang mga binti, maluwag siyang naglakad patungo sa malayo. Mabilis na sumunod ang Aaron. Isang lalaki ang lumakad sa mataas na bundok, at pagkatapos ay isang unggoy ang lumakad sa kanyang harapan. Ang lugar na ito ay karapat-dapat na maging isang fairyland sa lupa. Mahigit 10 minuto silang naglakad, ngunit nakita nilang may kanya-kanyang katangian ang magagandang tanawin sa kanilang paligid at hindi na mauulit. Ang ganitong uri ng lugar ay talagang umiiral sa imahinasyon at hindi dapat maging isang lugar ng katotohanan. Tila nakita ng Jade Monkey ang isip ni Han Sanchen at hindi na lumingon sa harapan. Napangiti na lang siya ng mahina, this is not an imaginary world. It used to be a real place. It's my hometown. Kung tutuusin, napakaganda ng mundo, dahil lang sa lumalago ang kasakiman ng tao, kaya dumarami rin ang kanilang pagkasira. Para masiyahan ang sarili nilang kasakiman, desperado silang wasakin ang anumang pumipigil sa kanya. Well, andito na tayo. Tingnan mo ang magagandang bundok at ilog, at tingnan mo kung gaano kaganda ang lahat ng bagay dito noong hindi ka nakialam dito. Pagkatapos, nakatayo sa tuktok ng bundok at nakatingin sa ibaba, hindi nito maiwasang ibuka ang mga braso, malayang magsaya at yakapin ang mundo. Nang sundan din siya ni Aaron sa pisara, ang kanyang mga mata ay puno ng batik-batik at magagandang tanawin ng mundo sa ibaba. Puno sila ng sigla. Ang lahat ng uri ng maliliit na hayop ay tumakbo sa loob nito o sumayaw dito, na lumilikha ng ibang mundo ng mga flower clams na may nakapalibot na kagandahan. Kahit si Aaron ay hindi napigil ang mapabuntong hininga sa oras na ito. Napakaganda nito. Hindi nagsalita ang Jade Monkey. Ngumiti lang siya at patuloy na pinahahalagahan ang lahat ng nasa harapan niya. Isang tahimik na lalaki at isang unggoy ang nakatayo sa tuktok ng bundok, na tinatanaw ang magagandang tanawin ng buong mundo. Lumipas ang 1 minuto. Lumipas ang 10 minuto. 20 minuto na ang lumipas. Halos naramdaman ni Aaron, ngunit ang magagawa niya ay nanunood pa rin ang Jade Monkey. For a time, nahihiya siyang mangistorbo, kaya tuloy lang siya sa panonood kasama nito. Unti-unti, lumipas pa ang 20 minuto. Kung si Aaron at ang iba pa ay medyo matyaga dahil sa pagiging magalang noon, ang Aaron ay magiging higit o hindi gaanong naiinip sa oras na ito. Kung tutuusin, kahit gaano pa kaganda ang tanawin, hindi ito pareho kung patuloy mong titigan. Ilang beses nilinggan ni Aaron ang kanyang ulo para tingnan ang Jade Monkey, ngunit alam niyang tiningnan niya ito, pero hindi pa rin siya sumasagot. Natatakot ako na ang tanging sagot ay ang naunang ngiti. Gayunpaman, ang ugali ng Jade Monkey ay bumuti ng malaki pagkatapos niyang masira ang laro ng 6 na unggoy.
Bagamat hindi siya masyadong masigasig sa kanyang sarili, wala siyang anumang dating agresibong uso. Sa makatuwid, ang Aaron ay hindi gaanong nasabi ng ilang sandali. Napabuntong hininga siya nang walang magawa. Kalimutan mo na. Kung gusto ng mga tao na makita ito, panoorin natin ito kasama nila. Bagamat ayaw itong makita ni Aaron, patuloy pa rin siyang nakatingin sa magagandang tanawin sa kanyang harapan dahil sa pagiging magalang. Ang punto ay, hindi mo alam kung ano ang gagawin ng hindi tumitingin. Ito pa rin ang makulay na mundo, ngunit ang mood ay nagbago. Sa ilang mga lawak, ang Aaron ay maaari lamang ituring na perfunctory, at hindi siya tumingin ng mabuti mula simula. Hanggang katapusan, sa ganitong paraan, isa pang kalahating oras ang lumipas, hindi talaga matiis ng Aaron, kung manood siya kasama si Ivory. Aaron, huwag mag-isa para sa ganoong kalapit na oras, handa siyang umupo sa araw na ito. Ngunit samahan ng isang unggoy ngunit nang ang Aaron ay handa ng lumingon at ipaliwanag Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!